Siya ang pinakamadamdaming babaeng drug lord sa kasaysayan. Pumatay ng walang pag-aalinlangan ngunit nakapag-akyat sa trono ng imperyo. Ang droga ay pinamumunuan ng mga lalaki mula sa mga slums sa Colombia hanggang sa sentro ng gang sa Miami. Gumamit siya ng isang bag ng cocaine upang baguhin ang kanyang kapalaran. Hinahabol siya ng pulis, natatakot sa kanya ang mga gang. Kahit si Pablo Escobar ay may paggalang sa kanya. Sa rurok ng kanyang kapangyarihan, kontrolado ni Rigelda ang buong network ng drug trafficking sa Miami. Sa ilalim niya ay may grupo ng mga Cuban na mamamatay tao. Isang tunay na marahas na puwersang militar ngunit dapat sabihin din. Isang nag-iisang babae ang umakyat sa posisyong ito. Hindi maaring tawaging pusong ahas lamang. Upang ilarawan ang kwento tungkol sa kanya, dapat magsimula sa kanyang asawa. Noong 1978, ang asawa ni Griselda na si Alberto ay hindi sinasadyang nawala ang kargamento na nagkakahalaga ng $500,000. Upang ipaliwanag sa gang, nagpasya siyang ialay ang kanyang asawang si Griselda sa lider. Matutulog ka sa kanya ng isang gabi at mawawala na ang isyong ito. Sabi pa ni Alberto, nagbibiro ka ba? Mahal, sana isipin mo itong mabuti, wala namang masyadong malaking bagay dito. Dati hindi ba't ikaw rin ang kumikita sa ganitong trabaho? Si Rizelda ay labis na nag-aatubili ngunit dahil sa 3 mahihirap na anak na lalaki. Kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili sa lider ng gang. Ang nagbebenta ng may itim na bagay ay hindi estranghero, siya ay kapatid ni Ann Bento na si Fernando. Ngunit ang mga kababalaghan ay hindi natatapos dito. Si Rizelda ay kailangang tiisin ang hindi pagkakaunawa, hindi lamang walang pasasalamat mula sa kanyang asawa, kundi pati na rin ang sunod-sunod na pang-aasar at pang-uuyam. Anong nararamdaman mo? Seryoso ka ba? Kakababayad ko lang ng utang mo, tanong ni Alberto. Hindi ka pa rin sumagot sa tanong ko hanggang ngayon, wala nang pag-asa pa ako. Ang pag-alis ay ang pinakamainam na pagpipilian pero ang mga susunod na sinabi ni Alberto ay tuluyang nagdulot ng kawalan ng kontrol sa sitwasyon. Kung wala ako, wala kang kwenta. Bitawan mo ako. Isa ka lang matandang babae na may 3 anak na nakasabit. Tingnan natin kung hanggang saan ka makakarating. Si Rizelda ay galit na galit, walang pag-aalinlangan, binaril niya ang asawa niya. Sa sandaling ito, sa wakas, nakalaya na siya, pero ang gulo ay dumating na. Hindi basta-basta palalampasin ng pinuno ng gang. Kung mahuli, tanging ang daan ng kamatayan ang natitirang paraan para makaligtas. Kailangan niyang dalhin ang 3 anak na lalaki upang tumakas sa gabi. Mula noon, pumasok si Rizelda sa magulong lupain ng Miami. Wala siyang kamag-anak, tanging ang kaibigan niyang si Common ang maaasahan. Harapin ang kaibigang hindi inaasahang dumating na ito. Nahirapan si Common, kahit paano, siya ay may karanasan. Ayaw na niyang makisangkot sa mundong ito, pero dahil sa pagkakaibigan, pansamantala siyang pumayag. Ilang araw kayong mananatili, hintayin mo akong makapag-ayos, umaasa akong hindi ka magagalit. Common, syempre hindi. Mga tao, sige na, huwag na kayong mag-abala. Hindi komportable ang pakiramdam na nakikitira lang. Rizela na nga kung maaga siyang makakabili ng sariling bahay para sa anak niya. Dahil dito, naisip niya na magnegosyo na lang. Si Carmen ay may negosyo na isang kumpanya ng turismo, at dahil sa kabutihan niya, binigyan niya si Griselda ng pagkakataon na magtrabaho. Syempre, ang kondisyon ay hindi na makikipag-ugnayan kay Maitui. Griselda nangakong, sana, nakaranas na ako ng sobra-sobrang problema. Nangangako ako, Carmen, talagang hindi na ako sangkot sa negosyo. Nasa huli na naman pero nakakatawa, pag-uwi niya, kumuha siya ng isang bag ng coca. Maliwanag na inilagay niya ang pag-asa sa bagay na ito para sa kanyang bagong simula. 1 kilo ng mataas na purong produkto na maaaring ipagpalit ng 30,000 para sa panimulang kapital. Kapag nakuha niya ang perang ito, makakabuo siya ng ugat dito. Matapos ang maraming araw ng pagmamasid, pinili ni Rizelda ang bar, na tinatawag na mutiny. Ayon sa kanyang karanasan, tiyak na maraming mahihirap dito. At siya rin ay swerte na matagumpay na nakakuha ng isang tamad na tauhan, na ang pangalan ay Johnny. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, nagkasundo silang dalawa sa usapan. Hindi may kukumpara ang Rizela sa mga basura na madalas mong hinihit-hit, di ba? Masayang masaya si Johnny, matapang na hinayla si Griselda para hanapin ang boss niya na si Amuka. Hindi inaasahan na sobrang excited ni Amuka na mapansin ng mga bodyguard. Pinatalsik ni Rivi ng diretso sa labas, kaya napilitan si Griselda na kumilos mag-isa. Aktibong nagpakilala si Griselda kay Amuka bilang supplier, pero sayang, si Amuka ay tanging malaking transaksyon lang ang tinatanggap. Kahit gaano pa kaganda ang 1 kilo ng produkto, kung sa kanya lang ito, walang silbi. Sa kasalukuyan, walang stable na source si Griselda, kaya napilitan siyang umuwi ng walang dala. Pero ang alalay niyang si Johnny ay hindi balak pakawalan siya. Kagabi, nagpasikat ang bodyguard at inilihis niya ang sisi kay Griselda. Pero sa totoo lang, gusto lang niyang nakawin ang mga panindang iyon. Sa pagkakataong ito, masasabi nating walang nangyari,
pero ang mga panindang ito ang tanging pag-asa niya. Hindi niya pwedeng hayaang makuha ito ng iba, kaya kinabukasan, sinundan ni Griselda si Johnny papunta sa isang bar matapos niyang makita na nagbebenta si Johnny sa isang lalaki. Malaki ang ilong, bigla siyang nakaisip na hindi siya makahanap ng buyer. Hindi ba't parang ipinapasa niya mismo sa pintuan niya ang mga paninda, nagpa siya siyang hayaan ang lalaking katulong na ito ang magbenta. Kung hindi, mabubunyag pa ang pagtitinda niya ng lihim kay Amoka. Siguradong hindi siya gagawin ng anumang balak, pero kung masira mo ang plano, papatayin niya kayo at ako, Johnny. Mag-isip ka na, ayusin mo na sarili mo. Sagot ni Rizelda, kailangan sabihin ko, si Rizelda ay may tapang at may plano. Pero ang isang tamad tulad ni Johnny ay hindi basta-basta. Kinabukasan, sumugod ang lalaking ito sa kumpanya ng turismo kung saan nagtatrabaho ka. Inilantad niya ang balita na si Griselda ay nagbebenta ng coca sa kay Carmen. Nang marinig iyon, galit si Carmen, walang lugar para sa usapan. Bukas, kailangang lisanin mo na agad. Hindi na ako pwedeng makisali pa dyan, at sinungaling ka pa sa akin. Sayang ang pagtitiwala ko sa'yo. Tanggap na si Griselda, bukas aalis na kami. Ang aksyon ni Carmen ay pawang hindi direktang dahilan, kaya kailangang magpasya si Griselda na tumayo mag-isa. Sa ngayon, ang tanging magagawa ni Griselda ay mag-recruit, magpatayo ng sariling kapangyarihan. Unang hakbang ni Griselda ay magrenta ng mamahaling sasakyan at pansamantalang humanap ng kapwa niya Colombian. Sa isang restaurant, nagtrabaho siya bilang bodyguard, at sa gabi, nagmamaneho siya papunta sa lugar ng transaksyon. Kasama si Johnny, tiniyak na magiging maayos ang transaksyon. 1 kilo ng droga kapalit ang 20,000 piso, pero ang mga tauhan ay nananatiling tauhan pa rin. Hindi mapagkakatiwala ang mga tauhan, at ang lalaking malaki sa harap ay isang asasin na tagapamahala ni Amoka. Ang target ay si Johnny at ang lalaking may malaking ilong. Sa oras ng panganib, ang bodyguard ay nagdesisyon na bumaril upang iligtas si Griselda. Hanggang sa makita ang Rivi, doon niya naintindihan na alam na ni Amoka ang tungkol dito. At ang isang kargamento ay nakuha rin ni Rivi. Buti na lang hindi siya nagbigay ng problema kay Griselda. Pagkatapos ng maraming pagsubok, nakuha ni Griselda ang kanyang unang ginto. Sa pangyayaring ito, nagdesisyon siya ng isang mahalagang bagay. Gusto niyang magkaroon ng pangmatagalang pakikipagtulungan kay Amoka, dahil mayroon na siyang paraan upang makakuha ng matatag na supply. Amoka, pumayag siya na bigyan ka ng isang pagkakataon sa susunod na buwan, doblehin ko ang supply mo. Ipapasa ko sa iyo ang pagiging supplier ko. Pag-usapan ito, kailangang banggitin ang relasyon ni Rizelda sa Colombia. Si Aruro ay hindi lang isang accountant ng Colombian Drug Cartel, kundi may malapit na ugnayan din kay Rizelda. Sa pamamagitan niya, maaari niyang ilipat ang coca papuntang Miami. Tungkol naman sa paraan ng pagdadala, ang grupo ng mga teknisyan ang may kasalanan. Sila ang dating katrabaho ni Griselda, nakatago ang droga sa ilalim ng damit panloob, kaya nilang makalusot. Ang seguridad ng paliparan ngunit ang supplier na nakipagtulungan si Oro ay German. Hindi masyadong nagtitiwala sa kanila, sa pagkakataong ito si Griselda ay nakakuha lamang ng 10 kilo ng produkto. Kung nais na lumago ang negosyo, ang supplier na German ay isang malaking problema. At isa pang abala ay nagmumula kay Carmen, ang grupo ng mga technician na ni-recruit ni Griselda ay dumaan sa travel agency ni Carmen, para makapasok sa bansa sa ilalim ng pangalan ng turismo, kahit natataas din ang kita ni Carmen. Ngunit binalaan niya si Griselda, mahuhuli ka rin. Ayaw kong makita ang malupit na wakas mo ng personal. Ayaw ko ring makita na nagkakaroon ng problema ang mga anak mo, pero hindi lang iyon ang problema ni Griselda. Kinabukasan, dinala niya si Oro sa transaksyon kay Amoka. Muli, may lumitaw na isang estranghero. Ang taong ito ay supplier ni Amoka, si Papo. Nang malaman niyang nakialam si Rizelda, agad siyang nagbaba ng presyo para kay Amoka at nakipagsabuatan sa kanya. Sinusubukan niyang bumili ng 10 kilo ng purong produkto sa murang halaga. Sa madaling salita, gusto niyang sirain ang kabuhayan niya. Karamihan sa mga tao ay magnanakaw ng kanyang produkto, pero para sa kanya, swerte na lang. Ako ay isang ginoo, gagawin kong mahirap para sa lahat ng mga distributor dito. Hindi na bibili ng mga tao sa Miami ang iyong mga produkto, kaya't babalik ka. Upang makiusap sa akin na harapin ang utak ng operasyon na ito, si Rizoda, wala na akong magagawa. Kailangan mo na lang sumuko, wala kang pera, at syempre, ang grupong ito ng mga tekniko ay walang kita. Sa paglipas ng panahon, tiyak na iiwan ka ng mga taong ito. Si Rizelda ay malungkot buong araw, ngunit isang alok mula kay isa. Ang nagbigay sa kanya ng pag-asa, si Rizelda Blanco sa labas ay ang pinakamainam na estado. Hindi yung nakaupo dito na nakatitig sa kisame. 2 tao tulad ng dati ay pumunta sa club para mag-enjoy. Nakita ni Rizelda ang mga puting tao at nagkaroon siya ng isang ideya. Agad siyang umuwi at inutusan si Aruro na makipag-ugnayan sa supplier. Dapat kumbinsihin si German Bay na makipagtulungan ng matagal.
Tungkol naman sa distribusyon, sa pamamagitan ng mga salo-salo, upang maipakita sa mga puting middle class at upper class na ito ang daan. Sa tingin niya, ang tanging bagay na makakapagpabago sa dopamine threshold ng mga mayayamang ito ay coca. Dahil ang mga kasiyahan na kayang bilhin ng pera, natikman na nila ang lahat. Gusto niyang ipamigay ng libre ang mga produktong ito sa mga technician, para sa mga puting tao na iyon sa pamamagitan nila upang bumuo ng kanilang sariling sistema ng distribusyon. Mula doon ay palawakin ang merkado kinabukasan German ayon sa napagkasunduan ngunit si Griselda ay patuloy na nagsasalita. Ngunit siya ay hindi gaanong optimistiko sa kanyang mga mata si Griselda ay isa lamang simpleng may bahay. Hindi siya naniniwala na kaya niyang magbenta ng daan-daang kilo ng produkto. Alam ko na kung puro salita lang ang sasabihin ko hindi ka maniniwala ngunit nag-ayos ako ng isang espesyal na kaganapan. Manatili ka lang isang gabi hindi ka magsisisi. Pinanatili ni Griselda siya upang ipakita sa kanya ang kanyang nakabaliw na salo-salo. Ang mga puting tao sa harap na ito ay mayaman at makapangyarihan. Ang pagtanggap ng benepisyo mula kay Griselda ay tiyak na makakatulong sa pagpapalawak ng merkado. Ang pag-unlad ng negosyo ay tiyak na mangyayari sa lalong madaling panahon. Ngunit huwag kalimutan sina Amuka at Papo. Hindi hahayaan ng dalawang ito na siya'y umunlad. Nang marinig ni Papo ang balita, agad siyang pumunta upang sirain ang pagtitipon at naglabas ng baril upang takutin ang mga puting tao. Pagkatapos ay inaresto si Griselda sa mahalagang sandaling ito, si German ay tumayo. Sino ka? Kasosyo siya. Sumagot si Papo. Sumigaw si German. Nakita niyo na ba? Gusto ng salot na ito na sirain ang ating salo-salo. Umalis si Papo sa ilalim ng panghuhusga ng lahat, si Griselda. Gumamit ng aktwal na aksyon upang makuha ang tiwala ni German. Ang mga kakumpetensya na umabot sa pintuan ay nangangahulugang may potensyal ang modelong ito ni Griselda. Nangangako si German ng 100 kilo sa isang linggo, pagkatapos ay hayaan ang langit na magpakatatag. Maituturing na matagumpay ang salo-salo na ito. Nakuha ang matatag na supply at napanatili ang tiwala ng grupong ito ng mga teknisayan. Tungkol naman kay Common sa kumpanya ng turismo, siya ay naging kasabwat niya. Ngunit sa mga sandaling ito, hindi pa alam ni Griselda na siya ay malapit ng makatagpo ng malaking panganib. Mula nang siya ay tumakas mula sa Colombia, ang leader ng gang. Hindi kailanman tumitigil si Fernando sa paghahanap kay Dario. Kailangan mong mahanap ang taong iyon. Kailangan kong saktan siya ng aking sariling kamay. Sagot ng tauhan ni Dario, ako ang hahanapin siya. Nalaman niya ang tungkol sa nakaraan ni Griselda, na pumunta si Dario sa bahay aliwan. Matapos ang isang pakikialam, nalaman niya na noong nakaraang linggo. Tawag ni Griselda sa grupong teknikal na ito. Pagkatapos, higit sa 10 babae ang kusang loob na umalis. Mula sa isang teknikal na tauhan, na-trace ni Dario ang bakas ni Griselda. Pumunta siya sa Miami. Kinabukasan, lumipad si Fernando at Dario papunta sa Miami. Si Griselda ay tahimik at hindi alam na may dalawang bisitang hindi inaasahan sa loob ng bahay. Bakit ang saya-saya dito? Walang pakialam si Fernando. Siya ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa krimen ng kanyang asawa. Ngayon lang nalaman ng mga anak na hindi pala naglalakbay ang kanilang ama. Noong gabi ng kanilang paglipat, pinatay siya ng kanilang ina. Dahil dito, si Griselda ay walang magawa, tanging makiusap kay Fernando na dalhin siya sa katabing silid. Sige, papatayin kita, agad kitang aaksayahin. Ikaw ang pumatay sa kanya, malamig ang puso mo. Narinig ng mga anak ang mga sigaw na puno ng pagdurusa. Sa kabilang silid, sa huli, pinili niyang tumanggi. Ang ikalawang anak na si Dixon ay pinipigilan si Dario, ang panganay, na maglakad papunta sa Uber para iligtas ang ina. Ngunit wala siyang lakas ng loob na barilin siya, patayin siya, sige na, patayin mo na siya. Gago, si Griselda ay sumigaw, si Dario ay nagtaksil sa kanyang boss, sumama kay Griselda. Bahagi ito ng natitirang konsensya sa loob niya. Hindi niya magawang pumatay ng isang bata, at saka, dahil sa espesyal na damdamin niya kay Griselda. Sa mga sumunod na buwan, sa pamamagitan ng sistema ng distribusyon, naitatag ito. Nakuha niya ang malaking bahagi ng merkado ng Maifui sa Miami. Reputasyon niya ay umaabot pa hanggang Colombia. Sa libu-libong milya ang layo, masasabi mong siya ay kilala ng gusto. Sabi ni Dario, alam niya kung anong tawag sa kanya nila. Inay na tagapag-alaga, pero may isang kasabihan na maganda. Ang takot sa sikat, ang baboy ay natatakot sa pagtaba. Si Zelda ay hindi lang nakakuha ng galit mula sa lokal na mga tao, kundi pati na rin ng isang matinding kalaban. Ito ay ang magkapatid na Ocho mula Colombia, ang mga tagapagtanggol ni Griselda. Napansin ni Oro na matalas ang kanyang pag-iisip na tiyak na nakatuon ang kalaban sa kanyang merkado. Ito ay nangangahulugang si Griselda ay nahaharap sa isang mahalagang pagpili, ngunit ang mga makapangyarihan tulad ng mga kapatid na Ochoa, ay hindi bibigyan si Griselda ng pagkakataong pumili ng kinatawan na itinalaga ng mga kapatid na Ochoa.
Pumili si Rafa ng lugar ng pagpupulong sa pulo ng Bahamas. Ang punong ito ng coca ay ang pinakadirektang babala para kay Griselda. Ang Colombian drug cartel ay nakasalalay sa kanilang maunlad na sistema ng smuggling. Sa loob ng isang linggo ay makakapaghatid ng 200 pounds ng kargamento. Kumpara sa tinatawag na pagtatago ng kargamento sa katawan ni Griselda. Napakamalinaw ng pagkakaiba, sabi ni Rafa. Uminom tayo habang nag-uusap. Naghihintay ako sa inyo sa lobby. Gusto ni Rafa na malaman mo. Mahirap na umatras, maayos na ibigay ang merkado. Natatakot na ang German na nasa tabi. Sinasabi niya na anuman ang presyo na ibigay niya. Kailangan mong tanggapin ang tanawin na ito, nakita mo na rin. Ngunit si Griselda ay nag-iisip pa, ito ay tungkol lamang sa laki ng pera. Hindi na rin masyadong nagsalita si Rafa, direkta sa punto, nag-alok ng 15 milyong dolyar. Maari mong simulan ang bagong buhay at tamasahin ang bunga ng iyong pagsisikap. Huwag kang mag-alala tungkol sa pulis, huwag kang mag-alala na may taong nanlilinlang sa likod mo. Bukod pa rito, gaano katagal kayang mapanatili ng negosyo mong ito? Ngunit itong maliit na perang ito, talagang hindi pinapahalagahan ni Rizoda. Hindi ko matatanggap ang alok mo, pero kahit tanggapin ko o hindi, hindi ito makakaapekto sa mga Ocho Brothers. Sakupin ang matamis na piraso na ito, kung hindi kaya, kailangan na nating gumamit ng matigas. Ang dahilan kung bakit tumanggi si Griselda ay dahil sa kasakiman. Sana ang alok ni Rafa ay hindi may kukumpara sa kita, na ang merkado na ito ay magdadala sa iyo sa hinaharap. Ngunit ang supplier mo na German ay ayaw makipag-away sa mga Ochoa. Ayon sa kanya, ang pag-urong sa tamang oras ang pinakamatalinong desisyon. Sa puntong ito, si Rizela ay maaari na lang gumamit ng pera para pilitin. Isang kapat ng kinikita ko ay mapupunta sa kanya. Para mapanatili ang sarili niyang merkado, kailangan niyang hikayatin ng isang grupo ng mga kaalyado. Ibig sabihin, mga kasamahan niya sa Miami, kaya't masigasig na nagbasa si Rizelda ng isang talumpati na nag-iisa. Basta't sama-sama nilang labanan ng kalaban laban sa panlabas na banta. Huwag kayong makialam sa Miami, mga kapatid ng Ultra. Hindi ko kailanman papayag ang mawala ang pamilihan na ito sa mga salot na iyon. Kailangan lang natin ng pagkakaisa para magtagumpay. At makakakuha tayo ng napakaraming pera para sa ating sarili at sa ating pamilya. Dapat nating pangalagaan ang ating mga interes. Sa pagkakataong ito, talagang naipaniwala ni Griselda ang grupong ito. Ngunit sa lugar ng insidente, may isang taong nakakita ng tunay na sitwasyon. Iyon ay ang dating kalaban na si Papo. Siya ay nagtatanong kung nagtatag na ng alyansa. Sino ang magiging leader at paano nila malalaman? Paano makikipag-ugnayan si Griselda sa mga kapatid na Ultra? Ipinapakita ni Papo na palagi nagsasabi si Griselda na para sa kapakanan ng lahat. Sa katotohanan, nililimitahan niya ang grupong ito sa kanyang sasakyan ng digmaan. Kung sakaling magkagera, magiging tao ang grupong ito bilang mga pananggalang. Nang marinig ito, nagbago ang isip ng lahat sa sitwasyong nagkakagulo. Naiisip ni Griselda si Amoka, ang pinakakilala, ngunit si Amoka ay naging target dahil sa isang pagpatay. Dahil sa mahigpit na pagmamatsyag ng pulis, siya ay napasok na sa paligid. At ayon sa review ng bodyguard niya, si Amoka ay sumasang ayon sa planong pagbili ng mga opera. Nang marinig iyon, lahat ay sumuko na, pero si Griselda ay hindi sumusuko. Sa oras na ito, si Amoka ang tanging pag-asa niya. Kailangan lang niyang mapaniwala siya. Ang mga walang prinsipyong tao, syempre, hindi problema. Pero nakalulungkot, si Amoka ay labis na mahalaga ang buhay niya. Sa lugar ng krimen, may isang saksi. Kapag nahuli siya, tunay na tapos na ang lahat. Sa oras na ito, ang pagbebenta ay magpapalaya sa merkado. Dahil dito, ang pag-alis ay ang tanging paraan upang mapanatili ang buhay. Ngunit si Griselda ay mabilis na nahuhuli ang pangunahing punto. Kapag naalis ang saksi, hindi ba't masosolusyonan ang problema? Bakit mo ako inirekomenda para tulungan siyang ayusin siya? Kung ang tao mo ang gagawa, tiyak na mapapansin. Kung ako ang gagawa, hindi napapansinin ng pulis ang tungkol sa iyo. Ipinagkatiwala ni Reg Oda ang misyon sa kanyang kasintahan at tauhan na si Dario. Tama, pagkatapos ng ilang buwan na magkasama, matagumpay na na-develop ng dalawa ang kanilang relasyon sa kama. Ngunit siya ang may kontrol sa relasyon na ito. Hindi sinasabi ni Dario, sa madaling salita, tinitingnan pa rin siya ni Griselda bilang isang mamamatay tao. Si Dario, bagaman siya ay isang mamamatay tao, hindi siya isang malupit na tao. Matapos matuklasan na may mga babae at bata sa bahay ng target, hindi siya nagmadaling kumilos kundi tumawag kay Griselda. Ang bata ay maaaring mga 6 na buwan ng edad, kung pababayaan natin silang umalis, mananahimik sila. Sa pamamagitan ng pahayag na ito, malinaw na nagkaroon ng awa si Dario. Ngunit nag-isip si Griselda ng ilang sandali at nagpa siya pa ring ugatin ang problema. Patayin sila, isang simpleng pahayag ni Griselda tungkol sa mga inosenteng buhay. Ngunit si Dario na may natitirang konsensya ay nag-iwan sa batang ito ng 100 upang mabuhay.
Si Amuka ay tumupad sa pangako na sumali sa alyansa ni Griselda. Ngunit mayroon din siyang sariling kahilingan, ang posisyon sa itaas ay dapat mapunta sa akin. Ngunit lahat ng desisyon ay kailangan mong talakayin sa akin. Dahil kay Amuka, matagumpay na napanatili ni Griselda ang merkado sa Miami. Ang dalawang panig ay patuloy na may ugnayang kooperatiba, si Amuka at si Griselda. Namamahala sa network ng pagbebenta at iba pang mga distributor. Samantalang si Rafa ang nagbibigay ng mga produkto sa kanila. Nais kong imbitahan kayong dalawa bukas ng gabi sa Miltini Bar. Nakipagkita sa ibang tao pero hindi pinalad ang panahon. Kinabukasan, naganap ang insidente ng pulis sa sasakyan na may kinalaman. Nakuha nila ang fingerprint ni Amuka. Sa pagkakataong ito, kahit walang saksi, maaari pa rin nilang kasuhan siya. Kaya't noong araw na iyon, nagsagawa ang pulis ng pag-aresto sa kalye. Si Rivi ay nakatakas ng maswerteng, habang si Amuka ay nabaril ng pulis sa lugar. Ang kanyang pagkamatay ay nagbalik kay Griezmann sa panimulang linya. Ngayon, ang merkado ng Miami ay ganap na pag-aari ni Rafa. Ang teritoryo ni Griezmann ay ibinigay kay Papo, kahit si German ay nagbago ng panig. Nakuha ang lahat ng mga distributor ni Griselda. Muli na namang walang kabuluhan, hindi lamang nawalan ng merkado, kundi nakasakit din sa mga walang kasalanang saksi. Sa oras na ito ay labis siyang nagsisisi. At ang titulong ninang ni Mai Thui ay naging walang laman na pangalan na lamang. Ngunit ang pagbabago ng sitwasyong pandaigdig ay hindi sinasadyang nagbigay sa kanya ng pagkakataong baligtarin ang sitwasyon. Noong 1980, ang lider ng Cuba na si Castro ay nagbukas ng ilang mga daungan sa ilalim ng pangalan ng pangkalahatang amnestiya, at pinalayas ang mga mabigat na kriminal mula sa bansa patungong Amerika. Sa mata ng mga pulis, sila ay isang grupo ng mga taong lumabag sa hangganan. Ngunit para kay Griselda, naging isang malakas na puwersa sila. Tinanggap ni Griselda si Rigo at ang ilan pa niyang mga kapatid. Nagbabantay sa mansyon 24 na perpito na may sarili nilang puwersa. Naging mas tiwala si Griselda, sa pagkakataong ito gusto niyang bawiin ang lahat ng sa kanya. Handa na sila dito, ang target ni Griselda ngayon ay ang nagtaksil sa kanya. Si German at ang dating kalaban na si Papo, sobrang arogante ni Griselda. Pati na sa lugar ng krimen, nag-iwan pa siya ng maraming armas at bala. Gusto niyang ipaalam kay Rafa na si Griselda ay hindi mahina, kahit na pinapahirapan siya, minsan siya ay nagkakamali at minsan siya ay natitisod. Ang mga tauhan ay hindi maingat, nagbomba at tumama sa maling tao, hindi siya, kundi ang walang kasalaan ng ama niya. Ito ay nagpasiklab ng galit kay Rafa. Ayon sa akin, ang merkado ng Miami ay sa kanya pa rin. Kaya hindi ko ibibigay ang kargamento sa iyo, ang pag-alis ng ugat ay nagiging dahilan ng pag-atake ng ahas. Ang susunod ay ang malupit na paghihiganti ni Papo, Rigo, at isa na pinatay, naghihintay kay Dario. Sila ay naging dalawang walang ulo na bangkay. Hanggang dito, nagkaroon ng tensyon ang dalawang panig, at isang tawag mula kay Rivi ang nagbigay kay Griselda ng pagkakataon na umatake. Bago pa man mahuli si Amuka, pinahalagahan na ni Rivi si Griselda. Ngayon na wala na si Amuka, handa na siyang makipagtulungan sa kanya. Tama ang kasabihang ang matalinong ibon ay pumipili ng sanga na mapapadpad. Sinabi ko sa iyo na makakatulong ako. Kapag handa ka na, tawagan mo ako at ang talagang nagudyok. Kay Griselda na umatake ay ang ina ni Rigo, si Mera. Ang anak na si Cheat ay nagdurusa, hindi siya nagalit kay Griselda. Sa kabilang banda, nagpapasalamat pa si Griselda na iginalang nila sila. Dahil dito, tanging ang inang tagapag-alaga lang ang tinitingnan sila bilang tao. Hindi lang binibigyan ni Griselda sila ng trabaho, kundi pati na rin ng malaking tulong pinansyal. Kung makaligtas man ang mga kapatid ni Rigo hanggang dito, sana ay makapagtrabaho rin sila sa ilalim niya. Ang pahayag ni Mera ay nagpasiklab sa diwa ng laban ni Griselda. Gusto niyang maghiganti para sa mga kapatid na nawala, na nag-udyok pa ng mas maraming tao na tumawid ng hangganan gamit ang Rivi. Alam ang kinaroroonan ng mga tauhan ni Papo. Kinabukasan ay agad silang dumating, at siya mismo ang pumili na kumilos. Paano mo tinatrato ang kaibigan ko, mga basura? Ganyan din ang trato ko sa iyo. Ang dahilan kung bakit si Griselda ay kumilos ng mag-isa ay upang makuha ang tiwala ng tao. Personal na maghiganti para kay Rigo upang mapilit ang mga tumawid na ito na sumunod. At kusang loob na maglingkod sa kanya. Kailangan ninyong malaman na kung magtatrabaho kayo para sa akin, magkakaroon kayo ng layunin sa buhay at kayo ay igagalang. Halos 100 na mga tumawid muli ay palalakasan ng puwersang militar ni Griselda. Ngayon mayroon ka ng sapat na lakas para harapin si Rafa. Ang iyong kayabangan, syempre, ay hindi na rin pinapansin ang mga kapatid na Ocha. Simula bukas, kukunin ko ang lahat ng mga ito. Kinabukasan, nagpadala si Griselda ng tao upang atakihin ang bodega ni Rafa sa mga pulo. Bahamas, ninakaw ang daan-daang kilo ng mga kalakal. Sa oras na ito siya ay isang tunay na ina ng mga ulila. Congratulations sa ina ng kabaitan.
Congratulations sa ina ng kabaitan, lahat ay uminom para magpahinga at magpalakas. Bukas, muli tayong lalaban sa mga salot na iyon. Alam na hindi siya makakalaban kay Rafa, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa mga kapatid na Otre sa Colombia. Direktang ipinadala ang mga tauhan upang tapusin si Griselda ngunit ang kasintahan ni Marisa. Ang pinsan ni Otre ay nagsabi ng isang salita na nagpaalis sa kanya sa plano. Ibig sabihin nito ay kailangang aminin niya sa pamilya ko, na natalo siya ng isang babae sa Miami. Para mapanatili ang dangal, kailangang maging matatag si Rafa at magpasakop, ibalik ang mga kalakal. Muling napasa kamay ni Griselda ang merkado sa Miami ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Rafa na isang salita lang ang naaalala ni Griselda. Ito ay na si Papo ay babalik sa Medellin upang ilibing ang kanyang ama. Tama, nais ni Griselda na sirain ang lahat ngunit sa oras na ito, walang sino man ang sumusuporta sa kanya. Tama nga, ang mga tao sa loob ay nahuhumaling, habang ang mga tao sa labas ay may malinaw na pag-iisip. Si Griselda ay humaharap kay Rafa. Sooner or later, siya ay makakaranas ng paghihiganti ng mga kapatid na Otre. Hindi pantay ang antas ng dalawang panig, at higit pa rito, si Griselda ay buntis na ngayon. Palaging nais ni Dario na hikayatin siyang umatras, ngunit ngayon, wala nang makakapagsabi sa kanya. Si Rivi, matapos malaman na siya ay buntis, ay nagbigay ng isang pahayag na puno ng kahulugan. Ang pagdadala ng isang munting nilalang sa mundong ito ay isang malaking responsibilidad. Ngunit ang pagkuha ng buhay ay kasing halaga rin. Dito, makikita mo ang gulong ng kasaysayan, si Griselda. Ang pahayag na ito ay talagang nag-uudyok sa kanya na makipag-away. Tama ito, kailangan ni Griselda ng isang taong ganap na sumusunod sa kanya. At maaaring buong pusong sumuporta sa kanya bilang tagapayo, hindi isang takot na asawa. Kaya noong gabing iyon, nagsagawa si Griselda ng isang malaking pagpupulong sa harap ng lahat. Sinunog niya ang mga ari-arian ng pamilya Ochoa. Si Dario na nakatayo sa tabi ay naisip din na sanay na si Griselda sa pakiramdam ng seguridad. Kapag hawak na niya ang ganitong malaking kapangyarihan, wala na siyang daang pabalik. Tanging makakamit ng tagumpay ay magiging natatangi. Ang pagkatalo ay tiyak na magiging masakit at nakasisindak. Si Papo ay pinatay sa paliparan. Si Miguelito ay ginamit ang espada upang tapusin siya. Matapos ang isang laban, ang pagsisikap ni Rafa ay walang kabuluhan. Ngayon lang niya naunawaan na ang babaeng ito ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaasahan. Idinawit ni Griselda, ibinigay ko sa iyo ang mga bagay na gusto mo. Ibinalik mo lang sa akin ang mga bagay na talagang sa akin. Gusto kong sakupin ang Miami. Rafa, ang buong Miami ay akin. Huwag kayong magbenta ng droga sa Miami nang hindi dumadaan sa akin, mga gangyo. Si Griselda, isang babae na ibinalik ang lahat ng pagmamayari niya mula kay Rafa. Ngunit tila nakalimutan niyang si Rafa ay kumakatawan sa mga Ochoa. Naging gulo ang sitwasyon kaya't kinailangang personal na dumating ni Boss Fabia. Ngunit ang ikinagulat ni Griselda ay hindi siya tinanong ni Fabia. Sa halip, ibinigay pa sa kanya ang buong merkado ng Miami. Buong kapangyarihan sa pamamahala, labis akong humahanga sa iyong sipag at talino. At pati na rin sa iyong kalupitan sa pagkakataong ito. Ito ay isang kinakailangan pagkatapos ng sakripisyo ng general na si Oro. Si Griselda ay matagumpay na naging kinatawan ng gang ng Colombia sa Miami ngunit hindi niya kailanman nakalimutan ang pagkamatay ng general na si Oro. Ang galit na ito ay natural na lumipat sa taong pumatay, si Rafa. Hanggang sa ang ginawa ni Rafa na ipakilala ang kaibigan niyang si John sa kanya ay nagdulot ng kahihiyan sa kanya sa harap ng madla. Ito ang aking teritoryo, hindi ko kailangan ng mga ganitong uri ng basura para bigyan ako ng payo. Si Griselda ay nananatiling mayabang tulad ng dati ngunit ang kanyang kasiyahan ay malapit nang matapos. Ang pulis ng Miami ay nagplano na kasuhan siya ng pakikipagtulungan sa ahensya ng investigasyon sa Washington. Nagtatag ng isang pangunahing estratehikong grupo. Mabilis na kumalat ang balita kay Griselda. Ang estratehikong grupo ay nakabase sa Washington DC, sapat na upang patunayan ang tindi ng problema. Dahil dito, nagmadali si Griselda na gumawa ng conclusion. Tiyak na mayroong especially iya sa kanyang paligid, nagpasya siyang magsagawa ng malaking purging. Upang matiyak na ang mga natira ay hindi makakapagsalita ng kalokohan. Pagkatapos ay makakapagpahinga na siya ng maayos. Iniatas ni Griselda kay Rivi na asikasuhin ang mga kaina-hinalang tauhan upang patayin ang mga manok, takutin ang mga unggoy at partikular na inutusan na tapusin ito bago ang kaarawan ng kanyang asawa, si Dario. Kaya't nagsimula si Rivi ng pagpatay sa mga tauhan. Mula sa hakbang na ito, si Griselda ay nag-utos sa dalawang panig na hindi maglaban. Si Griselda ay nagdulot ng matinding pinsala sa sarili at sa pulis. Ito ang kahinaan ng babaeng pulis na si Hakim, na isa ring babae. Sa reaksyong ito ni Griselda, agad niyang napansin ang psikolohikal na kahinaan ng kalaban. Hindi na kailangang makipagharap sa kanya. Isang psikolohikal na laban lang, magugulo na si Griselda. Saktong-sakto, si Hakim ay nag-decode ng mensahe.
Matagumpay nating natuklasan ang mga warehouse ni Rizelda. Sasugod tayo sa isa sa mga warehouse para akala niya na nandyan pa rin ang ating insider. At sa ngayon, akala ni Griselda ay ligtas siya. Nakatuon ang isip niya sa birthday party ni Dario. Ang Miami ngayon ay atin na, reyna ng tagumpay. Binigyan ni Griselda si Dario ng isang gintong Uzi bilang regalo sa kaarawan. Isang bungkos ng ginto at mahahalagang hiyas, lahat ay may bahagi. Sa pagkakataong ito, masasabi nating napakaganda ni Griselda. Nalulumbay sa titulong ina ng inaanak ngunit hindi makaalis. Ngunit mabilis na dinala ni Rivi ang balita na inatake ang bodega. Lalo pang pinatibay nito ang isip ni Griselda na ang especially iya ay nandoon pa. Si Dario na nasa tabi ay hindi ganoon ang iniisip, hindi pa umabot sa kalahating buwan ang paglilinis. Ang especially iya ay nagmamadaling lumantad, hindi ba siya natatakot kay Cheat? Ngunit hindi na nakakarinig si Griselda, siya ay isang babae. Marahil sa kanyang kamalayan, wala siyang pakiramdam ng seguridad. Sa kanyang mga mata, ang sinumang tao sa paligid ay parang especially iya. Lalo na si Rafa at ang kaibigan niyang si John. Naisip ito, agad na hinayla ni Griselda si Marisa at tinanong kung ang dalawang ito ay kamakailan lang ay naghanap kay Lauday Fabia. Sumagot si Marisa na siya ay nag-aalala dahil ngayon ay wala nang makakagawa ng anuman para sa kanya. Matapos makuha ang tiyak na sagot sa kanyang puso, tiyak na si Griselda na ang dalawang ito ay mga especially iya. Agad niyang tinawag sina Rivi at Dario upang pag-usapan ang plano. Ang unang reaksyon ni Rivi ay alisin ang dalawang tao. Ngunit ayaw ni Dario na mahulog sa putik, marami na silang napatay na tao. Nag-aaway na agad ang dalawang tao, pero sa tamang pagkakataon. Lumabas ang ikalawang anak ni Rizoda Dixon na nagmamalasakit. Dahil sa isang maliit na bagay, nakipag-away siya sa isang bisita ang nagbabala. Hindi mo iniisip na sobra na ang iyong pagyoyosi ngayong gabi. Bakit galit si Dixon? Tinitingnan nila ang bagay na iyon bilang appetizer. Ngayon, wala na akong gana makinig sa mga walang kwentang sinasabi mo. Sa gitna ng sunod-sunod na problema, naiinis siya, at sa tamang oras, dumating si Dario na muling nagsasabi na magpaalam na siya sa lahat. Lumayo ka ng malayo upang mamuhay ng tahimik. Griselda sumigaw, sa wakas, nakaakyat na ako sa tuktok, ngunit gusto mo akong sumuko. Griselda, na ang mga salita ni Dario ay nagdududa sa iyo. At nagbigay ng conclusion na si Dario ang tunay na especially iya. Pumunta ka na. Ang isip ni Griselda ngayon ay halos gumuho. Ang tinatawag na especially iya ay naging dahilan upang siya'y matakot sa bawat anino. Sino man sa paligid ay naging target ng kanyang pagdududa. Kahit ang kanyang matagal ng kaibigan, si Carmen, ay hindi niya pinatawad. Bago umalis, mabait na pinayuhan siya ni Carmen na huwag masyadong humitit. Ang resulta ay ang mga salitang ito sa kanyang tainga ay naging kontrol. At pagsubaybay kaya agad niyang tinawag si Rivi. Nautusan si Cho na subaybayan si Carmen matapos malaman na hindi darating si Chucho sa party. Ang pinaghihinalaan ni Griselda ay naging si Chucho. Kahit si Rivi ay nakakaramdam na siya ay medyo mapaghinala, ngunit si Griselda ay matigas ang ulo, siya ay naglalapit sa kanyang sariling pagbagsak. Sa puntong ito, kahit isang maliit na spark ay magpapasabog sa baril na ito. At ang nagpasimula ng pagsabog na ito ay ang kanyang asawang si Dario. Si Dario ay labis na nalulumbay nang tawagin siya ng tagapangasiwa upang magpaputok ng mga paputok. Sa tamang oras, dumating si Griselda. Ano ang ginagawa ng dalawa? Sumagot si Dario. Ano ang ginagawa? Nag-uusap lang kami. Sarkastikong sinabi ni Griselda, ang usapan tungkol sa trabahong ito ng puta ay hindi usapan. Nagalit si Dario, pumunta ka sa impyerno, anong sinasabi mo ngayon? Talagang nagalit si Griselda at kinuha ang ginto niyang Uzi at sumugod palabas. Ngunit mabilis na nakatakas ang tagapangasiwa, kaya't walang mapaglagyan ng galit. Sa pagkakataong ito, ibinuhos niya ang galit kay Dario sa gitna ng maraming tao, pinagsabihan siya. Si Dario ay isang lalaking hindi makakaya ang sigaw niya. Gusto mong malaman kung ano ang sinasabi ko sa kanya. Gusto mong malaman, sinasabi ko na ikaw ay isang masamang ina. Ang 3 anak mo ay nasira na dahil sa iyo. Hindi ko hahayaang mangyari iyon kay Michael. Ikaw ay baliw na. Griselda, talagang baliw ka na ngayon. Nang makita ang sasakyan sa harap mo, pinakawalan mo ang isang buong baril. Ang sobrang takot ay naging dahilan para maging isang asong baliw na nananakit ng kahit sino. Lahat sila natatakot at umiwas kay John, swerte-swerte, pinipilit na mag-crawl sa lupa na parang aso. Ang masayang birthday party ay nasira niya, hanggang sa dumating si Carmen at pinayuhan si Griselda, saka siya nakapag-isip. Pero hindi pa rin tumitigil ang pagwawala ni Griselda. Ang dahilan kung bakit bumalik si Carmen ay dahil kanina sa bahay. Nakita niya si Hakim, ang pulis, na nasa warehouse ni Griselda. Nahanap nila ang isang kontrata sa pag-upo ng warehouse na nakatago, at si Carmen ang nagbigay niyon kay Griselda. Ibig sabihin, si Carmen bilang kasabwat ay mapaparusahan din.
Hiniling ng hukom na magbigay ka ng impormasyon sa amin. Maari naming bawasan ang parusa mo. Ngunit si Carmen ay matigas ang ulo at tumanggi. At agad na bumalik upang ipaalam kay Griselda. Hindi inaasahang nagalit si Griselda. May duda ka na si Carmen ang especially iya. Tama ba, Carmen? Palagi mong ginagamit ang mga mata mong mapanuri para husgahan ako. Umiiyak si Carmen. Ako si Carmen, hindi kita kailanman pagtataksilan. Hindi kita pinaniniwalaan. Sumugod si Griselda at sinakal ang kanyang kaibigan. Pagsisihan mo, hayop ka. Kung hindi dumating si Dario sa tamang oras, si Carmen ay nasakal na hanggang sa mamatay. Kailangan pang aliwin ni Dario si Griselda bago siya kumalma. Ngunit ang mga kahibangan na iyon ay hindi nagbigay liwanag sa kanyang problema. Wala nang nagtitiwala sa kanya. Siyempre pati na rin si Dario. Sa puntong ito, tuluyan na silang nagkahiwalay. Ang pagkabahala sa puso ni Griselda ay lumalaki, sa oras na ito siya ay iniiwasan ng lahat. Ngunit ang kanyang landas ng sariling pagkawasak ay hindi pa natatapos. Ang pangalawang anak na si Dixon ay may hawak na baril sa bar. Nakipag-away sa isang estranghero at hinahabol ng pulis. Dixon nagmadaling tumakbo papunta sa bahay ng bodyguard na si Chutar. Naririnig ang ingay ng sirena ng pulis sa daan. Sino ba ang naglalakas loob na papasukin siya sa bahay? Dixon Lane nagpakita ng seryosong mukha. Trabaho niya ito. Kailangan mo akong tulungan. Dixon, swerte na lang na nakaligtas ka. Mabilis na umuwi at agad na nagsumbong kay Griselda. Siyempre may dagdag pang chismis. Na si Chucho ay balak ibigay ang sarili sa pulis. Nung narinig niya iyon, naintindihan ni Griselda na si Chucho ang inside man. Sino ba siya? Kaya sinabihan niya si Rivi na ayusin si Chucho. Pero hindi bobo si Rivi. Si Griselda ay nawawala na sa katinoan. Lahat ng tao ay tila mga especially iya, basta na lang pumatay. Hindi na kailangan ng pulis, siya na mismo ang magpapahamak. Ngunit ang mga salitang ito ay nagbunga ng sigaw ni Griselda. Tama si Dario, akala niya kayang kontrolin ako. Ipinagtanggol ni Rivi, sinasabi ko na pinoprotektahan kita, kung may isa pang lalaking magsasabing pinoprotektahan ako. Pagkatapos ay puputulan ko ang kanyang ari, sa hindi inaasahang pagkakataon, napilitan si Rivi na sumunod. Ngunit si Chucho ay labis na nag-iingat, nang makita si Rivi, agad siyang nagpasok ng gas at tumakas. Noong hapon na iyon, nagulat ang telebisyon tungkol sa insidente. Hindi namatay si Chucho, ngunit si Johnny sa likod ay namatay sa ilalim ng bala. Hanggang dito, tanging si Rivi at Griselda na lang ang natira. Umalis si Chucho kasama ang pamilya mula sa Miami. Samantalang ang kaibigan niyang si Carmen ay direktang pumili ng pagtataksil. Sinabi niya sa pulis ang kasunduan na inaalok niya noon. Tinatanggap ko, ngunit si Carmen ay may natitirang pagmamahal at hindi siya nagpakasuwail. Nagbigay lamang siya ng ebidensya tungkol sa pagbebenta ng droga ni Griselda. Tungkol sa mga pagpatay na kinasasangkutan niya. Hindi siya nagsalita ng kahit ano dahil sa Amerika noon. Ang krimen ng pagbebenta ng droga ay karaniwang nahahatulan ng 7 hanggang 8 taon, subalit si Griselda sa puntong ito ay wala ng pag-asa. Ubus na ang swerte niya. Si Griselda ay nanatili sa bahay ni Marisa na hindi inaasahang nagdulot ng krimen. Si Marisa ay nasa rurok ng saya, sumasayaw sa mesa at sa susunod na segundo ay bumagsak. Sa ganitong pangyayari, si Griselda ay tila nagkaroon ng malaking malas. Wala si Rafa sa bahay, at kung maghihintay siya sa pagbabalik nito, hindi niya maipapaliwanag. Ang ibig sabihin nito ay tapos na ang buhay ni Griselda. Dahil si Marisa ay hindi lamang kasintahan ni Rafa, kundi pinsan din ni Fabia, hindi na maniniwala sa kanya ang mga Ochoa. Si Griselda ay nagpasya na itago ang katawan at tumakas bago bumalik si Rafa. Sa proseso, aksidenteng natagpuan ni Griselda ang isang bundok ng cocaine na kargado. Ito ay isang malaking kita dahil ang kanyang bank account ay na-freeze na ng pulis. Ngunit siya ay hindi pinalad, abala siya nang biglang bumalik si Rafa. Habang nagmamadali, itinapon ng dalawa si Marisa sa swimming pool sa likuran. Pagdating sa bahay, nagmadali si Griselda na ayusin ang kanyang mga gamit upang tumakas. Nasa ilusyon ka pa rin na babalik si Dario sa'yo, pero hindi mo alam na labis siyang nasaktan. Sabi niya sa telepono kay Regilda, hindi na siya makakapagpatuloy sa ganitong buhay. Tapos sinabi niya, tapos na tayo, Regilda. Dito lang niya naisip na kasama pa ni Dario ang bunso nilang anak. Si Michael, agad nagbago ang kanyang tono, banta niya na agad na dalhin si Michael dito. Kung hindi, tiyak na huhukayin kita. Dario, huminga siya ng malalim, pakinggan mo ang sinasabi niya. Iyan ang dahilan kung bakit umalis ako sa Miami at hindi na babalik pa. Hindi na pinayagan si Griselda na magpatuloy, pinutol na ni Dario ang tawag at dinala si Michael palayo dito. Si Griselda ay maaari lamang dalhin ang kanyang anak na lalaki sa Los Angeles. Panandalian sa isang hotel at sinabi kay Rivi, na unti-unting ibenta ang mga kalakal na iyon, natagpuan na rin ni Rafa ang katawan ni Marisa. At sabay na nagpadala ng mga tauhan upang subaybayan ang mga kalakal na iyon.
Bagaman maingat si Rivy sa kanyang mga galaw, ang mga tauhan ni Rafa ay nakasunod pa rin sa mga kalakal na iyon, na naglalakbay patungong Los Angeles. Sa puntong ito sila ay nasa daan na. Ang mga tauhan ni Rivy sa Miami ay nakapagbigay alam na sa kanya. Dahil walang dolyar ng Amerika, napilitan si Rivy na pumasok sa malapit na bangko upang magpalit ng pera. Ngunit hindi pa siya nagbukas ng account sa bangkong ito. Tinanggihan ng empleyado ang kanyang kahilingan. Sa gitna ng kagipitan, napilitan siyang maglabas ng baril upang manguthot. Ang aksyong ito ay nagresulta sa kanyang pagkakaaresto pagkatapos. Samantalang si Griselda, nang malaman na hinahabol siya ni Rafa, ay nanatiling kalmado. Tumawag siya kay Dario, alam na niya ang dapat gawin. Alam mo na kasama ko ang anak, kaya makinig ka na lang. May pakiramdam ako na sa nakaraang buhay, tayo ay magkasintahan. Griselda sinadyang pinapalayas ang mga lalaking kasama niya, habang siya ay nananatili. Dahil naisip niya ang paraan para mapalitan ang mga dokumento, siguradong mahuhuli si Rafa. Sa halip na ganito, mas mabuting magpahayag na lang siya, kahit papaano mapapanatili niya ang buhay niya. Gayon, si Regilda ay nagsumite ng sarili, nahuli ng pulis sa Los Angeles. Habang ang mga lalaking kasama niya ay ipinagkatiwala kay Rivy. Ngunit naunawaan ng pulis sa Miami ang kanyang balak. Ang kasalanan niya ay simpleng pagtutulak ng mamahaling alahas. Ang pinakamataas na parusa ay 5 hanggang 6 na taon. Sobrang maga para sa kanya. Pagkatapos mag-isip-isip muli, biglang naisip ni Hakim na pulis ang mga anak niya. Kung magpapakumpisan si Griselda, siguradong may aalaga sa kanyang mga anak. Maliban kay Rivy, sino pa ba ang pwedeng mag-alaga? Nagpa siya ang pulis na maglabas ng nationwide arrest warrant, na sinasabi na si Rivy ang nambibiktima sa bunsong anak niya. Kaya si Rivy ay magiging pangunahing target sa buong bansa sa sistema ng federal. Kaya kinabukasan, lumabas si Rivy sa telebisyon, kasama ang kanyang profile at pananakot sa bank employee noon. Agaw na ng pulis ang lalaki, talagang bumagsak si Rizoda sa pagkakataong ito. Isipin mo, pinili ng kanyang mga tauhan ang anuman, ngunit napakatalino ni Rivy. Hindi nagtagal sa kulungan, nakipagrelasyon na siya sa assistant ng tagayusig. Araw-araw silang nag-uusap sa telepono. Matapos ang ilang panahon, nahuli rin sila ng pulis. Sa simula, hindi pa naiintindihan ni Rizelda ang balak ni Rivy hanggang ipinaliwanag ito ng abogado. Ibig sabihin nito, hindi na magiging makapangyarihang saksi si Rivy laban sa kanya. Dahil sa nabansat na katangian at moralidad ni Rivy. Ang mga naunang pahayag ay wala ng legal na halaga. Sa ganitong paraan, si Rizelda ay nahatulan lamang ng 7 taon sa bilangguan dahil sa kasong pagbebenta ng Mai Thui. Hindi niya nalimutan ang kanyang asawang umalis at ang bunso nilang anak na si Michael. Direkta niyang ipinadala ang isang tao upang patayin si Dario at muling kunin si Michael. Sinasabi niya sa sarili na isang kaibigan ni Dario ang nagdala nito mula sa Colombia papunta rito. Kailangan ni Dario na magtrabaho sa ibang lugar, gusto niyang makasama ito sa atin. Sobrang saya ng anak, naghihintay sa paglabas ng kanyang ina, muling magkakasama ang pamilya. Ngunit hindi ayon sa inaasahan, makalipas ang 7 taon, dinala ng pulis na si Hakim ang masamang balita sa kanya. Ang 3 anak na lalaki ni Griselda ay kamakailan lang na pinagbabaril ng mga hindi kilalang tao. Tanging ang bunso niyang anak na si Michael ang ligtas. Iniisip namin na naghintay sila hanggang malapit na ang kanyang paglabas sa kulungan. Bago sila kumilos upang magdulot sa kanya ng pinakamalaking sakit, at siya mismo, pagkatapos ng kanyang paglaya, ay pinaslang sa daan. Sa edad na 69, balikan ang buhay ni Griselda. Mula sa pagiging technician, naging asawa, at pagkatapos ay naging ina na namuno sa isang rehiyon. Sa huli ay nagiging layo-layo sa lahat, nag-iisa sa madilim na daan. Maaaring sabihin na walang kabuluhan ang mga tao sa paligid, kahit ang mga mahal sa buhay niya. 01 ang sino mang hindi kasama ay nagiging handog na alay. At ang lahat ng ito ay nagmumula sa pakiramdam ng kawalang katiyakan. Lalo pang nagpapatunay sa kasabihang iyon.